Sa simula ng One Punch Man Chapter 233, makikita natin ang agarang resulta ng napakalakas na suntok ni Saitama laban sa Machine God Mirror. Matapos ang matinding labanan ni Suiko, Rover, at ang iba pang bayani laban sa napakalakas na robot, dumating si Saitama at tinapos ang laban sa isang iglap. Isang suntok lamang ang kanyang kinailangan upang mapahinto ang Machine God Mirror, isang kalaban na halos hindi man lang nagasgasan ng pinagsamang puwersa ng mga bayani. Ang eksenang ito ay muling nagpapatunay na si Saitama ay nananatiling pinakamalakas na nilalang sa buong serye. Habang ang iba ay halos ibuwis na ang kanilang buhay upang pigilan ng robot, para kay Saitama ay isa lamang itong simpleng gawain. Gayunpaman, ang mas mahalagang bahagi ng kabanata ay hindi lamang ang pagkatalo ng kalaban, kundi ang reaksyon ng mga taong nakasaksi sa tunay na kapangyarihan ni Saitama. Matapos mapabagsak ang Machine God Mirror, nanatiling tulala ang mga bayani sa kanilang nasaksihan. Si Suiko, na buong lakas na nakipaglaban sa robot at halos maubos ang enerhiya, ay hindi makapaniwala na may isang tao na kayang tapusin ang laban ng ganun kadali. Para sa kanya parang imposibleng mangyari ang kanyang nakita. Ang robot na nagdulot ng matinding panganib sa Hero Association ay tila naging walang halaga sa harap ni Saitama. Dahil dito, nagkaroon ng mas malalim na paggalang si Suiko sa kanya. Kitang-kita sa kanyang reaksyon na nagsisimula na niyang maunawaan kung bakit maraming kakaibang tao ang nahahatak sa impluensya ni Saitama. Samantala, si Blue ay isa rin sa mga karakter na labis na naapektuhan ng pangyayaring ito. Bilang anak ng maalamat na bayani na si Blast, lumaki siyang may mataas na pamantayan sa lakas at pagiging bayani. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya mismo ang isang taong kayang gumawa ng bagay na lampas sa kanyang inaasahan. Ang eksenang ito ay maaaring magsilbing malaking pagbabago sa pananaw ni Blue tungkol kay Saitama. Dati ay isa lamang itong simpleng bayani na hindi gaanong pinapansin ng marami. Ngunit ngayon ay may malinaw na ebidensya na siya ang may pinakamalaking kapangyarihan sa kanilang paligid. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kapansin-pansin din ang reaksyon ng Hero Association. Muli nilang ipinakita ang isa sa mga paulit-ulit na tema ng One Punch Man, ang kabiguang kilalanin ng tunay na bayani. Kahit na may mga saksi sa ginawa ni Saitama, mayroon pa ring kalituhan tungkol sa kung sino talaga ang responsable sa pagpigil sa panganib. Ang usok, alikabok at kaguluhan ng labanan ay nagbigay ng pagkakataon upang muling hindi mapansin ng husto ang kanyang kontribusyon. Ito ang isa sa mga pinakamasakit ngunit nakakatawang bahagi ng serye. Habang ang ibang bayani ay nakakatanggap ng papuri para sa mas maliliit na nagawa, si Saitama naman ay paulit-ulit na napagkakaitan ng pagkilala kahit siya ang tunay na tagapagligtas. Isa rin sa mga nakakaaliw na bahagi ng kabanata ay ang pakikisalamuha ni Saitama sa mga miyembro ng Hero Name Victim Association. Ang grupong ito ay binubuo ng mga bayaning hindi nasisiyahan sa mga katawa-tawa o nakakahiyang hero names na ibinigay sa kanila. Dahil kilala si Saitama bilang Cape Baldi, isa siya sa mga may pinakamalaking dahilan upang sumama sa kanilang hinaing. Sa kabanatang ito, mas nakita natin ang kanyang pagiging komportable sa piling ng ibang tao. Sa halip na maging malamig o walang pakialam, nakisama siya at nagpakita pa ng masayang pakikitungo sa grupo. Ito ay isang maliit ngunit mahalagang development para sa kanyang karakter. Unti-unti nating nakikita na nagkakaroon siya ng mas maraming koneksyon sa ibang tao, bagay na matagal nang kulang sa kanyang buhay. Hindi rin mawawala sa kabanata ang presensya ni Black Sperm at Rover. Ang dalawang dating halimaw ay patuloy na nagbibigay ng kakaibang komedya sa kwento. Si Black Sperm, na minsang isa sa pinakamapanganib na kalaban sa Monster Association, ay tila mas nagiging pamilyar sa buhay bilang isang maliit at mahina na nilalang. Dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan, napipilitan siyang mamuhay kasama si Saitama at umasa sa proteksyon nito. Ang dating mayabang at makapangyarihang halimaw
ay tila unti-unti nang natututong mamuhay ng mas payapa. Bagamat hindi pa lubos na mabait, makikita na nagbabago na ang kanyang pananaw dahil sa mga karanasang ito. Si Rover naman ay nananatiling tapat at nakakatawang kasama. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakamalalakas na halimaw noon, ngayon ay para lamang siyang malaking alagang aso na sumusunod kay Saitama. Ang presensya niya ay nagbibigay ng magaan na balanse sa seryosong mga pangyayari. Ipinapakita rin nito ang kakaibang kakayahan ni Saitama na mapasunod maging ang mga dating halimaw nang hindi gumagamit ng anumang espesyal na kapangyarihan maliban sa kanyang lakas at simpleng personalidad. Habang nagtatapos ang kabanata, malinaw na ang pinakamahalagang mensahe. Nito ay hindi lamang ang pagkatalo ng Machine God Mirror. Ang tunay na sentro ng kwento ay ang unti-unting pagkilala ng mas maraming tao sa tunay na halaga ni Saitama. Sa loob ng napakahabang panahon, siya ay nanatiling bayani sa likod ng anino ng iba. Ngunit sa bawat bagong saksi na nakakakita ng kanyang kapangyarihan, mas lumalapit ang serye sa puntong hindi na maitatanggi ng mundo kung sino talaga ang pinakamalakas na bayani. Ang kabanatang ito ay nagsisilbing mahalagang hakbang patungo sa mas malalaking pangyayari sa Neo Heroes Uprising Arc, kung saan unti-unting nabubunyag ang mga lihim, lumalakas ang mga bagong banta, at mas maraming tao ang nagsisimulang mamulat sa katotohanan tungkol kay Saitama. Sa kabuuan, ang Chapter 233 ay isang maikli, ngunit napakahalagang kabanata na pinagsama ang aksyon, komedya at character development. Ipinakita nito kung gaano kalaki ang agwat ng lakas ni Saitama kumpara sa iba, habang sabay na inihahanda ang mga susunod na pangyayari na maaring tuluyang magbago sa tingin ng mundo sa kanya. Bilang isang bayani,